So magandang gabi mga master. So magandang gabi po sa lahat ng mga ating mga baguhan, mga newbie sa ating grupong electronic technician sa pamumuno po ni Master Mordiadio Technique. So ngayon guys, magkakaroon tayo ng isang gagawin na about sa ating coin slot sa ating mga negosyong piso wifi tulad nito at piso net na tulad din nito. So kadalasang sira kasi ng ating mga piso net, minsan nangyayari yung hindi na tumatanggap ng coins ang ating coin slot tulad nito. Itong coin slot na to, ito is galing sa piso wifi. So dito sa piso wifi ko na to, dito siya nakakabit. So naging problema na to guys is nagreklamo yung aking mga suking magkukonek, yung mga nagkukonek sa akin sa piso wifi. So nagreklamo sila kasi na hindi na tumatanggap ng mga barya o hindi na tumatanggap ng coins kahit anong klase, pisong bago, pisong luma, pisong 5 pisong bago at 5 pisong luma. So nagtaka ako bakit hindi gumana. So usually naman kasi kabago-bago kasi itong coins na to, pero napansin ko kasi dito sa aming lugar namin ay medyo maalikabok. So grabe ang alikabok dito. Kating mga piso net ko, grabing alikabok. Mga CPU, mga box, ay grabe din ang alikabok talaga. So tutusin, alam na natin ang pinaka problema ng ating coin slot. So sa mga hindi pa masyadong alam ang pagnegosyo ng piso wifi, so paano i-handle o paano ba ayusin ang ating mga coin slot kung nagkaroon ng problema ng ganyan, hindi na tumatanggap ng coins, is kaya nyo nang ayusin. Sa pamamagitan ng video na to is posibleng makatulong ako sa inyo kung paano ba ayusin ang ating coin slot, kasi number 1 yan. Kasi yung mga piso wifi natin is nasa labas ng kalsada minsan, di ba? Kadalasan nasa kalsada yan nakalagay. So ang possibility is papasok yung mga alikabok, papasok yung mga dumi galing dala ng hangin, tapos yung mga paghuhulog ng mga customer natin na coins, minsan may konting alikabok yun, naiipon yun kada hulog ng hulog dito sa coin slot nya, is naiipon yun at nagkakaroon ng dumi ang ating mga sensor. Bali ang ating sensor is may 3 klase yan, is para sa piso, 5 piso at sa 10 piso. So meron yan 3 sensor na infrared. So kasi malaking trabaho yun. So siya ang pinaka siyang tumitingin sa nung pumapasok ng mga coins pag hinuli natin dito sa pinaka slot nya. So dinadaanan niya yung mga sensor, yung mga infrared, at madidetect ng sensor na kung anong hinulog nating piso, hinulog nating barya o coins. So mag-register yon sa ating Allen timer. So napakatalino ng pagkakagawa ng coin slot ng universal na to. Alam niya kung magkano hinulog at yun ang re-register niya. So dahil yung sa 3 sensor niya na infrared, so pakikita ko yung maya sa inyo at bubuksan ko tong coin slot na to. At ituturo ko na rin kung paano ba linisan to ng kayo lang, o step by step na linisan na hindi nyo na kailangan magpalit ng bagong coin slot at baka isipin nyo sira na. So yun po, sa video na to is ituturo ko kung paano ba linisan ang ating mahiwagang coin slot. So dito dumadaan ang ating pera. Para magkaroon tayo ng pera, dito dadaan unang-una. Siyempre negosyo yun, di ba? Siyempre mahalaga ang trabaho ng ating coin slot kasi siya ang tumatanggap ng coins para maging income sa araw-araw. So yun guys, umpisahan po natin baklasin ang ating mahiwagang coin slot. So yan. So papatayin ko muna. So yun guys, bago natin linisan to, titignan muna natin, titestingin natin talagang hindi siya tumatanggap ng mga coins para mapatunayan natin na may problema talaga to. So medyo talaga madumi na. So yan, nakita niyo alikabok. So titestingin natin ng bagong piso. Tingnan natin. So yan. Yun, bumalik, di ba? Nakita nyo?
hindi rin nag-oras ang ating timer, subukan natin 5 piso, baka tanggapin. Hindi rin guys, so hindi rin tinanggap yung bagong 5 piso natin. 5 pisong bago, try natin kasi 0 pa rin ang oras natin. Ayun, hindi rin guys tinanggap, binalik din yung 5 piso. Tapos itry natin itong 5 pisong luma. So yan, yun, binalik din guys. So ibig sabihin talaga may problema tong coin slot natin, gaya ng reklamo ng aking mga customer na hindi na tumatanggap ng coins ang aking piso wifi. So yan, yan talaga, hindi na talaga. Pero may power naman ating coin slot, may power naman siya. So yan, ulitin natin. Yun, niluluwa ulit. So kadalasan guys, malaking problema to sa mga may piso wifi, lalo na kung nasa kalsada ang unit nila, is nasa kalsada nakalagay at alikabok sa kalsada, lalo na dinadaanan ng mga sasakyan, motor, tricycle. So naiipon yung sa hangin, pumapasok dito o dito, kahit saan yan butas ng coin slot natin. So sa mahabang panahon, pag naiipon yun, may ipon, nagiging alikabok siya, at minsan yun ang nagiging cause ng hindi pagbasa ng coins ng ating mga sensor sa loob nito. So dito may mga sensor yan guys, mamaya papakita ko kung paano ba liniksan yan. So ulitin natin, hindi talaga. So napakalaking tulong nitong video ko na to sa mga may negosyong piso wifi at walang technician na pwedeng tumingin ng kanilang unit, lalo na kung malalayo, nasa parting mga bukid yung mga piso wifi. So yung mga technician malalayo pa yung lugar, hindi natin basta-basta matawagan na ayusin ang ating bendo. So itong video na to is napakalaking tulong din sa inyo, lalo kahit hindi po kayo marunong, kahit hindi kayo technician, panoorin nyo lang itong video na to, is nakakatulong na po to sa inyo mga master, mga customer natin, mga subscriber natin yan. Isa na makatulong po sa inyo to, at comment lang po kayo sa akin kung mayroon kayo katanungan about sa video na to, at maluwag po akong mag-reply kagad sa inyo, sa inyong mga comments. So ulitin natin, hindi talaga yan, binabalik lang. So hindi lang sa piso wifi nagkakaproblema lang ganito, usually is sa mga PisoNet tulad nito. Nako, napakalaking problema nitong mga coins na to. Mas malakas ang prone nito magkaroon ng dumi dahil sa nakukulob yung pinaka-box niya, at yung pinaka-CPU niya is humihigop ng alikabok sa loob ng ating PisoNet. So hihigop ng higop yan, at yung pinaka-piso coins natin is mapaprone sa alikabok. So yan guys, umpisa na po natin siyang linisan, at pakikita ko paano ba linisan tong ating mahiwagang universal coin slot. So yan, so patanggal ko muna sa saksak para iwas kuryente. So yan, so pakitignan na lang po guys, at sana masubaybayan nyo po kung paano ko ito linisan. So una po is tatanggalin natin. So yun yung pinaka nag-hold sa ating sensor. So gumaganyan siya, pa siya ang pinaka sensor na kumahawak ng sensor natin, at siya rin yung naglalabas ng coins pag kinain. So pipindutin to, aangat yan. Yan, umaangat siya, at iluluwa niya yung coins na kinain kung sakali na ipit dito, at ibabalik lang dito ulit. So itong pinaka purpose niyan, itong video na to is purpose is magbuka ito. If ever na umipit yung coins dito, is malalaglag ulit at makukuha ng ating mga customer. So yan, so tanggal na to, titingnan natin. Ayun, nako,
Kaya naman pala napakadumi na guys. Ayun no, kitang kita yung alikabok. So kitang kita natin kung ano naging cause ng pagkasira nito. Kasi yan no, kitang kita siya. Mayroon pang pumasok sa loob. Nako. So yan sinasabi ko guys, kasi habang naghuhulog ng coins is yung alikabok si dumidiin ng dumidiin sa butas at nagkakaroon siya ng bara. So meron din yan guys, balit yung sensor niya is harapan yan. Harapan sila ng mga infrared. So yan, ito yung tatlong sensor na sinasabi ko na infrared. So yan. So itong tatlo na to is sa tatlong coins na uri. Bali ito sa 10 pesos, sa 5 at sa piso. So mapapansin nyo guys is pinakamababa mula sa Riles. Syempre pinakamababa diba is piso. So yan. So paano ba nag-work ang ating piso coins nut? So yan. Bali pag dumaan to is masisensor ng, so yan. Pag dumaan yun, di ba? Dumaan yun, masisensor niya piso yung dumaan. Tapos yun yung piso is masisensor niya na dito dumaan. Yun. Ganito nag-work ang ating coin slot. So once na tumapat siya doon sa dalawang sensor na magkatapatan, is magpo-program siya sa ating timer na 5 piso yung nahulog. So yan guys, yung 5 piso, 10 piso kasi is wala akong available, pasensya na. So basta ganyan po ang theory niya kung bakit siya nagkakaroon ng credit na 10, 5 at piso. So yun po ang trabaho ng infrared na to na sensor. So yun. So ang gagawin natin dyan guys, kahit po anong klaseng panlinis na gamitin, kung meron po kayong cotton buds, kung medyo sobrang dumi na po is cotton buds, is maglalagay lang po kayo, kaya sa palito lagyan nyo na lang cotton ng pinakadulo, is gagawin niyo, lalagyan nyo ng cotton, is ikot-ikotin nyo to hanggang matanggalin yung dumi. So ano po, so dito lang po yan, ganyan na nilagay ng cotton yung dulo at lilinisan nyo unti-unti. So yan, balik mo ako ng cotton, malit na screw o kahit anong klase, kahit walis tingting, ang gamitin natin is okay lang. So ilalagay natin sa dulo. So yan, dagdagan natin. So yan. So yan, yung kasyang-kasya lang sa butas ang gagamitin natin guys, So muna natin sundutin ng mga butas yan is basa na muna natin siya guys para matanggalin dumi at hindi na magbara ulit. Yun, gabi kalikabok. Yun. Tapos isunod natin yung mga butas na guys. Sa bali mga butas is napakalaki ng trabaho ng mga butas na yan guys. Alam natin, di ba? Napakalaki ng trabaho ng mga butas na yan. So yun, ganito lang po ang paglilinis. Dahan-dahan lang po kasi baka masundot natin yung pinaka-infrared. So yan. Ikot-ikot lang po. Yung tatlong butas lang yan na guys ang susundin natin. At yung sa taas din. Lahat ng butas sundutin na natin para sure. So yan. Ganun dito sa taas. Palitan na natin yung cotton, madumi na. So napakadali lang naman maglinis ng ating coin slot. Kahit hindi tayo technician, is kayang-kaya nyo na panlinisan to at hindi na kailangan tumawag ng mag-aayos. So sa video na to is makakatulong na po ako sa inyo at tiyak po makakatulong talaga ako. Sana po mag-comment kayo sa akin na nakatulong ako sa inyo sa mga problema ng mga coin slot nyo at hindi na kayo
humanap ng technician para mag-ayos ng ating mahiwagang coin slot. So yun guys, tapos na. Napakadali lang, di ba? So napaka-easy lang ng paglinis nito. Ngayon, na sinabi ko is very easy lang. So yan. So ang susunod natin is tatakpan na natin siya. So ibabalik natin. Ganito lang yan, no? Madali lang naman kasi kung paano nyo yung tinanggal, ganun din siya ibabalik. So wala nang iba, napakadali lang. Huwag kayong matakot magbukas ng inyong coin slot. Kasi kung mangyari yun is panoorin nyo lang tong video na to, is masusundan nyo ulit kung paano ibalik. Ano po? So yan, ilalagay na natin yung pinaka lock nya. So didiin natin dalawa, didiin lang po yan. Yun, diba? Napakasimple lang. So guys, sinabi ko kasi itong purpose nitong pindutan na to is pantanggal ng kain. Kaya na kinain, pindutin lang, laglag ulit yung coins. So meron pa tayo guys na lilinisan dito. Isa pang sensor na malaki din trabaho, na malaking kinalaman sa pag-operate ng ating universal coin slot. So yan. So itong isang sensor na to guys, ito. So ito guys, tatanggalin lang natin to. Napakadali lang po magtanggal nito. Una is sisikwatin lang natin to. Sisikwaton. Sisikwatin natin. Yun. Huwag kayo magkalala kasi hindi na mahirap pagsikwat nito, kayang-kaya nyo na po. So ang pagsikwat nito ganyan lang. Tapos angat na po siya. Hihilahin pa natin pataas. Boom! Bukas na. So yun guys, ito po is malaki din ang trabaho niya. Meron din po siyang sensor doon sa loob na nagtatrabaho sa loob niyan. May yan, dalawang sensor. Isama nyo na rin po siya sa paglinis kasi malaki po ang kinalaman niyan sa pagtanggap ng coins. So yun, maglalagay naman tayo ng cotton sa ating maliit na screwdriver. See you guys. So titingnan po natin yung dalawang butas na yan. Sundin natin, ikot-ikot lang po, ikot-ikot, tapos ikot-ikot lang po kabila. So yun, malinis na din po. Tapos konting hipan lang, konting ihip lang natin. So yan. Tapos itong pinakatakip niya guys is huwag natin kalimutan linisin din. So bakit? Kasi itong pinaka reflector na to is malaki ang trabaho niyan para mag-operate yung dalawang sensor sa loob. Yan, yung dalawang sensor na yan. Once na may pumasok na coins, madidetect niya is gagana po yung infrared dito sa dalawang sensor na to, is gagana yan. Magre-reflect siya dito sa ating reflector. Sa reflector na to is yun to, magkakaroon siya ng registration sa mismong ating Allen timer at mag-register yung number. So hindi kailangan din natin linisin ng ating mahiwagang cotton. So yun, napakalinis na. So yun guys, ang pagbabalik din na is napakadali lang naman. So kung paano nyo tinanggal, bali yung pinaka malalim is nakalubog po. Ganyan, nakalubog po siya. So tandaan nyo po, nakalubog yung malalim. So yung may dalawang bilog na yan, dapat nakalubog siya. So yun. So yun po, ganun nakadali. Ididiin natin at para mag-lock yung dalawang lock niya. Yun. Tapos na. So yan, tapos na ang ating paglilinis ng ating coin slot sa napakadaling paraan lang. So ngayon ay tetestingin na natin siya kung gagana siya at tatanggap na ng mga coins. So napakadali lang guys. Alam ko kayang-kaya nyo po ito maayos kahit po hindi kayo technician. Kahit po babae, kahit bata, kahit matanda, kahit lola, lolo, ate, kuya, is kayang-kaya yung linisan to. So panoorin nyo lang tong video na to at tiyak maayos ang ating o maayos nyo ang inyong mahiwagang coin slot sa inyong mga business na PisoNet or Piso Wi-Fi. PisoNet, napakalaking bagay po nitong video na to
at para makatulong sa inyo kung paano mag-ayos ng mga coin slot. So yun din po nagiging cause pag namimili po masyado ang ating coin slot, maselan po sa coins, namimili kahit anong ihulog, minsan sa lima is dalawa lang tinatanggap. So ganun din po ang process ng pag-ayos. Ginawa ko ngayon, ganun lang po ang pag-process. So yun, testingin na natin guys, ano? Isasaksak pa po natin ang ating plug para gumana na. So tingnan nyo po, ano? Iilaw na yan. So yun, 0, tapos 0 na din siya. So yan, ito na yung ating mga coins. Yan, unahin muna natin yung lumang piso. Tingnan natin kung malalaglag na dito. Tingnan nyo po guys, ha, tingnan nyo mabuti kung malalaglag na, ibig sabihin tinanggap na. So yan, lalagyan ko ng salo para walang daya na talagang okay na siya. So, yan. Ayun. Diba? Nagka-oras na siya. 3 minutes and 55 seconds. So ito naman bago. Ito natin. Bibitawan ko na. So hindi pa. So medyo madumi itong coins na ito. Punasan natin. So ulitin natin. Hindi pa rin. Yun, tinanggap na. So medyo madumi kasi yung coins na yun. So ito yung bagong 5 piso. So yan, 5 piso. Yun, tinanggap pa rin. So napakalaki na ng oras. Nasa 27 minutes na siya. Then idadagdag natin tong lumang 5 piso. So pasensya na guys, wala akong 10 pesos, ano po. Pero kung basta po malinis itong ating coin slot, is 100% po is tatanggapin na po yung 10 pisong bago or luma. So tingnan nyo po, ano. Iyon. So nandito na po lahat ng coins. At yung oras po is, tingnan nyo po, gumana na. So 46 minutes. Baliktad po kasi siya. 46 minutes. So yun guys, tapos na. Napakadali lang po, diba? At pwede ko na po ibalik yun sa aking piso wifi na negosyo. So shout out po sa ating mga master, sa ating grupong electronic technician, sa mga master admin, sa ating pinaka-admin na si Master Morjajo, at sa ating mga newbies, mga baguhan natin na napakalaking tulong sa pagpaunlad ng ating mga channel. So kung wala kayo, hindi kami madadagdagan ng aming mga subscriber. So napakalaking tulong nyo po mga baguhan. So sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa atin, sa ating grupo na electronic technician, at kami din naman ay isusuporta sa inyo. So magpaparamdam lang kayo sa amin kung medyo nakakalimot kami na magsuporta, kasi sa sobrang daming trabaho is nakakalimutan namin medyo nakakalimutan namin maalala kayo. Magparamdam lang po kayo sa amin sa mga video nilalabas namin, is mag-iwan lang kayo ng bakas, at tiyak po is mapapansin namin kayo sa kahit paanong paraan. So salamat guys, magandang gabi po sa panonood, at God bless, peace out, thank you, mabuhay. So yan, okay na po. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.